Aprobado sa 37th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali para sa pagpapasa ng ordinansa sa pagtatatag ng Animal Bite Treatment Center sa ilalim ng pamamahala ng provincial government sa Maternal and Child Health Building sa ELJ Memorial Hospital Compound. Sa panayam kay Dr. Josefina Garcia, Provincial Health Officer, ay sinabi nitong matapos ang kontrata sa pagitan ng provincial government at ng group of private doctor ay ang pamahalaang panlalawigan na ang namahala sa Animal Bite Treatment Center kung saan libreng nagpapaturok ng anti-rabies ang mga Novo Ecijano. Para lang magkaroon talaga ng legal na dokumento na tayo na yung nagpapatakbo ng ating Animal Bite Treatment Center. Kasi kailangan yon sa licensing ng facility. Yung ipapalicense kasi yun eh. License na pala ng DOH. At kailangan din accredited ng PhilHealth. Ayon kay Dr. Garcia, kabilang ang Sangguniang Panlalawigan Resolution para sa kinakailangang dokumento para maging PhilHealth accredited ang Animal Bite Treatment Center kung saan makatatanggap ng 3,000 pesos ang pamahalaang panlalawigan sa bawat pasyenteng tuturukan ng serum o active anti-rabies na ang sugat ay nasa Category 3. Pasok sa Category 3 ang mga malalalim, malalaki at mahigit sa isang sugat mula sa kagat ng aso o pusa, kabilang din ang kagat sa leeg at mukha ng pasyente. Sa kasalukuyan ay nasa 11 na ang licensed Animal Bite Treatment Center sa buong lalawigan na matatagpuan sa mga rural health units at ilang district hospitals at isinusulong pa ang pagtatatag ng 15 pa sa iba't ibang LGUs at iba pang ospital para sa pagpapaigting ng pagbabakuna kontra rabies. Sinabi ni Dr. Garcia na sa 7 lalawigan sa Region 3 ay nangunguna ang Nueva Ecija sa may pinakamataas na kaso ng rabies at bilang ng mga nasawi dahil sa halip na magpabakuna ay naniniwalaan niya sa tawak o tandok. Marami tayong animal bite victim. Pangalawa, kung di ako nagkakamali, tayo ngayon ang may pinakamataas na rabies death sa buong Region 3. Kaya ganun na lamang ang tulong ng Department of Health sa atin para ma-prevent natin yung mga death na ito. Kinakailangan din anyang pag-ibayuhin pa ng Provincial Health Office katuwang ang mga nurses at midwives sa mga barangay ang health information, lalo na sa mga liblib na lugar kung saan marami ang naniniwala sa tandok. Kasama sina Rodel Fernando at Angel Mar Bumanlag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.